Okay, one, two. Good morning mga kagising. Let me just share to you a quick devotion. Habang kayo po'y nag-almusal or papunta ng biyahe. Alam nyo ba na hindi naman talaga kontra si Lord sa pagpapayaman natin dito sa lupa? Alam niyo po, dalawa po ang fundamental truth na na-mention sa Matthew 6:19 to 21. At ito po ay very famous. Pero bago natin ito talakayin, ay kailangang maintindihan muna natin yung context nito. Especially, yung mga taong kausap niya dito. Ano po, para mas lalo nating maintindihan kung ano nga ba ang pinapatungkulan ng ating Panginoong Hesus. You know, this Matthew 6 ay ito po ay part ng Sermon of the Mount, the first week of Jesus' ministry. At ang mga kausap niya po dito ay yung mga disciples, not particularly yung mga apostles, eventually na ihayag niya. Of course, mga Galileans kasi sa Galilee dito. And yung mga Pharisees na mga sumusunod po sa kanya. So, kailangan maintindihan muna natin na kanino ba pinapatungkulan ni Jesus itong ang verses na to. Ano po? So una, siguro sa mga disciples, una siyempre kilala natin si Peter. Alam niyo po, kung babasahin natin ang historical background ng mga disciples, especially sa apostles, lalo na si Peter, may problema siya sa pera. Kaya nga po, um, nag, nangingisda siya kahit hating gabi and kahit double time siya sa paghanap ng pera kasi marami siyang bayarin. Parang yung kakilala mo. Maraming mga bayarin. Ano po? And of course, we have Judas. Si Judas, kilala naman natin talagang nag-volunteer na maging treasurer ng mga disciples. Kasi nga, na-mention din naman sa Bible na kumukupit siya. Ano po? At may problema talaga siya sa pera. At kaya nga pinabili si Christ with the 30 silver coins. Ano po? Sa mga Pariseo. At of course, we have Matthew, ay isang tax collector. Di baling may masabi sa kanya yung mga kalahi niya. Di baling sabihan siya ng traidor. Importante sa kanya ay may pera siya. Because the tax back then from the na collected ng Roman Empire ay added burden sa mga tao, especially to the Jews. Kaya masama yung tingin sa kanya talaga ng mga kalahi niya. Pero kay Matthew, first ay parang okay lang naman. Importante may pera sila. And of course, these Galilean, they are very particular pagdating sa pera, sa paglikom ng pera. And alam nyo ba na wala pa naman talaga noong bangko. Kaya tinatago nila yung pera nila sa ilalim ng lupa, tinuhukay po nila. And of course, Pharisees, we can read in the New Testament kung paano pinapahalagaan ng mga Pharisees ang pag-ipon ng pera in particular. So, dalawang katotohanan ang na-mention dito ni Jesus sa Matthew 6:19 to 21. So, basahin ko lang sa 19 and I'm using the Pinoy version. Ito po yung pakasabi, huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan dito sa lupa, kayang sirain yan ng insekto at kalawang at pwede ring manakaw. So, unang katotohanan, ang pag-ipon ng pera dito daw sa lupa ay ay temporary kasi pwede siyang masira. And I wonder nga bakit kaya ginamit ni Jesus dito yung insekto or sa English translation na ginamit ni moth at kalawang yung rust. Kasi alam naman natin yung characteristics nitong dalawa, yung moth ay ang sinisira niya tala yung garments, mga clothing. And hindi natin mapapansin. And of course, ditong kalawang, ang nakakasira daw sa bakal ay yung kalawang niya mismo. Kaya itong dalawang characteristics na to ay hindi natin mapapansin. For a while, akala natin wala, pero sinisira na pala nitong dalawang to. Ang gamit, mga bagay, treasures kasi sinabi sa English sa Greek thesaurus. So something na valuable, something na with high value. Piniipunan, pinaglalagyan ang gustong sabihin. So makikita natin dito na itong mga bagay na to
ang nakakasira sa mga iniipon natin. At nadagdag pa ni Jesus yung pwede ring manakaw. Kasi naman yung magnanakaw, hindi naman yung kakatok sa pinto natin at sasabing, hello, good evening, magnanakaw po ako, pwede po bang magnakaw? Hindi naman, di ba? Thief usually comes sa kalagitnaan ng kahimbingan ng ating pagtulog. At syempre hindi siya nagpapaalam. So, if we relate this to our lives now, alam natin na may mga bagay na akala natin ay beneficial sa atin. Like, of course, pag-ipon ng kayamanan, ng possessions. At marami din sa Bible na mention na na hindi actually kontra ang Panginoon sa pag-ipon ng kayamanan kasi nga yung design niya sa atin, yung gusto niya sa atin, yung plano niya sa atin ay to prosper us. Diba, remember the parable of the talents na nagalit nga siya dahil tinago lang sa ilalim ng lupa yung binigay ng coins ng master. Ano po? And even sa Jeremiah 29:11, na favorite natin, sabi niya, may plan sa Panginoon to prosper us. Even sa Joshua 1:8, sinabi niya, He will make us prosperous. May condition, syempre, to obey Him and follow Him. At the same time, marami pong mga biblical principles that say na hindi kontra ang Panginoon sa ating kayamanan. But alam niyo po ba kung ano ang kontra? Ano ang ayaw na ayaw ng Panginoon? Kasi dito na tayo nagtitake ng security natin sa mga possessions natin. Kaya nga sabi ni Jesus na itong mga iniipon nyo, pag nag-ipon kayo nitong mga kayamanan na ito, sisirain lang siya ng insekto at mga kalawang. And hindi natin namamalayan. Akala natin ay okay lang, na niniwala naman tayo, nagsisimba naman tayo, pero unti-unti kinakain na ng mga pag-acquire natin ng wealth, yung oras natin. All of the sudden, nakakakuha ka na sa pagsimba. Kasi nga, nakafocus ka na sa negosyo mo, sa trabaho mo. Yung pinagpipray mong magkaroon ka ng pinagkakakitaan ng trabaho, ito na din yung umatak sa iyo, palayo sa Panginoon. So, hindi natin namamalayan, eventually, lumalayo na pala tayo at doon na tayo nakatuon sa possessions natin or sa pag-acquire natin ng wealth. Yun yung ayaw ng Panginoon. Kaya nga sa verse 20, yung sabi ni Lord, binigyan na tayo ng contrast, ng comparison. Instead, sabi niya sa verse 20, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, walang naninirang insekto at kalawang doon at walang nakakapasok ng magnanakaw. Jesus is just saying na kung mag-iipon lang naman kayo, yung mga bagay na makalangit na, yun is pertaining to the people na na-mention natin kanina. Kasi dito may assurance. Sa presence ni God, may assurance. At kung mag-invest ka lang naman, yung mga bagay na hindi temporary, kundi pang matagalan. Kaya sinarado niya itong usapin to sa verse 21, dahil kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo. Take note, hindi po kontra ang Panginoon sa pag-ipon ng kayamanan. Kontra siya kung itong kayamanan na to ay dito na tayo nakafocus at ito na yung inuuna natin before Him. Ano po? Kaya remind lang ng Panginoong Hesus ang kanyang mga audience, ang mga nakikinig sa Kanya. Oops, okay lang yan, mag-ipon kayo, pero kung dyan na kayo nakatutok, dyan na yung security nyo, yung assurance mo ay nasa kayamanan na, magkakaproblema kayo. Kasi temporary lang yan. Kaya siguro ang challenge ko ngayon sa atin, mga kagising, ay patingin nga ng ating mga resibo. Ilan ba sa mga resibo, magkano ba sa mga resibo natin ang may kinalaman sa kaharian ng Diyos? Sa time natin, 24 hours that we have, how much time we spend na may kinalaman sa sa kaharian ng Diyos, sa mga bagay na makalangit? Ano po, ikaw po makakasagot niyan. Maraming salamat po at sana po ay na-enlighten po tayo ng salita ng Diyos. Ito po si Coach Edsel. Salamat sa panonood. God bless you.